Uy, ang hiling mo pa rin sa romansa kahit matanda ka na, ha? Sige na. Bahala na dyan. Talagang gusto kong mapawasan ng init na nadarama ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sige na, sige. Naku po, sobra pala ang pagkamanyagis ng tundang ito. Parang di siya nakatingin ng ilang taon. Okay, gagawin kong lahat para balik-balikan niya ako at magkaroon ako ng pagkukunan ng pera. O sige lang, ubusin mo ang lakas mo sa akin at pag uwi mo, ay lupay-pay ko na. Sana hindi mahalata ng asawa niya. Sige. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Oh, sorry. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko pumunta ka sa palengke at di ka nagpaalam kako. Ay, hindi ako nabalik kundi naglaba ako sa likod bahay. Kaya, napapahinga ako dito sa harap ng bahay natin. Ano bang kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang na nakikita kita. Baka mamaya may nararamdaman ka. Hindi ko alam. Hindi kita matutulungan. Ay, wala naman akong sakit, Bido. Na di kaya mo na high blood. Kundi mo titigilan ang pag-iinom at kumain ng bawal sa'yo. Ewan ko lang kung ano mangyayari. Sorry. Paminsan-minsan lang naman ako umiinom Pag may okasyon sa mga kumpare natin. Ang pinupuntahan ko ay doon sa bukid at inaalagaan yung mga talim natin. Ay, dapat lang nasikasuhin mo mabuti. Dahil doon tayo kumukuha ng ikinabubuhay natin. Pag wala pang padalang pera, ang anak natin na nasa Maynila. Hindi naman buwan ba rin nagpapadala dahil may pamilya na rin siya. Kaya kung may trabaho si Compadre Dino, sinasama ako. Ay, ang sipag naman ng kumpare natin yun. Kahit anong trabaho, basta kaya ng katawan ay sumasabak pa. Paano naman kasi nasa malayo ang mga anak. May asawa na. Madalang silang magbakasyon. Dahil mahal ang pamasahe mula doon sa lugar na tinitirhan nila. Kaya kumakayod ba? Ay, pero yung anak natin, ay madalang rin tayong dalawin. Dahil may trabaho siya. At di niya maharap ang mabakasyon dito sa atin. Alam mo, nangugulilan na rin ako sa mga apo natin. Matagal ko na silang di nakikita. Oo nga pala. May nilaga akong saging na saba. Halika, magmerienda muna tayo. Oh, Maring Minom, mabuti na lang at pumunta ka rito. Tamang-tama. May pulutan tayo mamaya. Dahil kaarawan ng apo ni Paring Isong. Pero pare, wala pa akong perang pambili ng alak Dahil wala pang padala yung anak namin. Nako, walang problema dyan pare. Ako munang taya. Dahil binigyan ako ng anak ko. Sumahod kahapon Sige pare, ikaw munang bahala. At pag may pera ako naman ang susunod na taya. Siyempre pare, magtulungan tayo. Hindi gaya ng iba nating kakilala dyan. Ang alam lang sabit-sabit lang. Kung meron sila, nagsasarili. Kaya mas mabuti kung tayong daw lang mag-iinuman para makarami tayo. Hindi kaya magalit ang asawa mo pag nakita tayo na umiinom, pare? Huwag ka maglala. Basta dito lang tayo sa bahay uminom. Walang problema. Mas gusto niya na nandito ako na umiinom kaysa sa labas. Baka malasing naman, matutulog na lang sa kalsada. Tama ka dyan, pare. Alam mo, kaya ako nagpunta rito. Akala ko may kontrata ka Baka maisama mo ako para kumita ako at nang may maibili ng uulamin. Oo, kaya mo pare. Punta ka lang dito bukas at pupunta tayo sa palaisdaan ni Paring Oka. At maglalabas ng tilapia yun. O, hindi magkakape na tayo. At may ulamin pa.
Pero mo, maaga ka pare ha. O kaya umuwi ka mamaya, dito ka na matulog para sabay na tayo. Salamat pare at may pagkakakitaan tayo bukas. Para naman malagyan ng pera ang bulsa ko. Ang hirap naman ng ganitong kalagayan. Kung mahirap ang buhay, laging hirap ang nararanasan. Di naman ako makapagpahinga dahil binibilhan ko ng gamot ang itay na may asma. Kung may manliligaw lang sana sa akin, kahit matanda, ay papatulan ko na basta may kaya. Para makaahon naman kami sa hirap ng buhay. Ang inay ko naman, di na rin makapaglaba dahil matanda na rin. Wala nang nagpapalabas sa kanya. Ano kayang magandang trabaho para naman madagdagan ang kinikita ko? Para maibili ko naman ng prutas para lumakas pa ang kanyang katawan. Ihahanda ko na ang pagkain ni Dolpo para paggising niya, sigurado nakakain na at makakainom na siya ng gamot. Dahil pag hindi uminom ng gamot yon, siguradong aatakihin na naman. Inay, aalis na po ako. Papasok na ako sa trabaho. At ipaalala ninyo kay Itay ha, ang pag-inom niya ng gamot. Oo, Billy anak. Ay, tika, ipibili mo ba ng gamot ang itay mo? Dahil tatatlo na lang yung natira. Saka kung makautang ka man, bumili ka na rin ng bigas at ulam ha. Opo, Inay. Sa bagay, mamaya na ibibigay ang sahod namin. Kaya hindi na ako uutang pa. Ganun ba? Salamat sa iyo anak ha. Dahil ikaw ang sumusuporta sa amin. Hindi na kaya ng itay mo magtrabaho dahil doon sa hikaya. Wala po tayong magagawa, Inay. Kasi naman, inabuso ni Itay ang katawan niya. Hindi niya iningatan ang kalusugan niya. Dahil hindi siya tumigil sa pag-inom ng alak. At yung bawal sa kanya ng pagkain, yun ang kinakain niya. Tama ka yan anak. Alam mo, matigas ang ulo ng itay mo doon. Lagi niyang sinasabi pag hindi raw uminom ay hihina ang kanyang katawan. Kaya yan ang napala niya. Ang daming sakit na nararanasan niya. Pati tayo napipirwisyo. Lalo ka na anak. Dahil sa mga gamot na binibili mo. Hindi bali, Inay. Sana, maisip din ni Itay ang ginagawa nating pagsasakripisyo sa kanya. O sige po, Inay. Aalis na po ako para maaga po akong pagpasok sa trabaho ko. Pare, pag naubos natin ng inuming ito, malit na buti ng alak ay uuwi muna ako ha. Para magpaalam ako kay Sureng na dito ako matutulog. Para sabay na tayong pumunta sa palaisdaan ni Dolpo. Sige pare. Kasi kapag nandun ka, kung doon ka natulog sa inyo, sigurado na hindi ka makagising ng maaga, madaling araw. Tama ka dyan pare. Alam ko na papayagan ako ni Sureng dahil kikita ako para may pambili kami ng aming pangailangan doon sa bahay. Oo, basta may kontrata ko pare, lagi kitang isasama para kumita ka naman. At alam ko na kahit may trabaho yung anak mo, maliit lang naman yung pinapadala sa'yo. Oo pare, dahil may pamilya na rin siyang binubuhay. Kaya wala akong reklamo. Basta bigyan niya kami ng kahit konting suporta, okay na. Ganun ba? Ay talagang ganyan ang buhay dito sa mundo pare. Kung talagang natapag ka sa mahirap na buhay, abay talagang magtitiis ka. Hindi gaya ng iba dyan na may kaya sa buhay. Talagang maginhawang pamumuhay nila. Walang problema. Naku pare, mas malaki ang problema nila pag may kaya dahil marami ang maiinggit. Baka mabiktima pa sila ng akyat bahay dyan. Oo nga na. Mula yan pare. Talagang ganyan ang buhay. Yung mga naiinggit gagawa ng masama yan. Dahil pag iinteresan ng mga tao yung mga may kaya sa buhay, tayo nagbabanat tayo ng puto. Kahit ganito masarap ang mabuhay, hindi ba pare? Wala ka pang kaaway. Tama yung sinasabi mo pare. Mas mabuti na yung ganito na may konting kinikita para tahimik ang buhay natin at walang manggugulo dahil mahirap ang buhay natin.
O sige pare, tagay na para maubos na natin ito. Magpagpahinga na tayo para sa trabaho bukas. Ay, ganito lagi ang ginagawa ko sa araw-araw. Magluto, maglaba, maglinis, at magligpit ng mga kinainan. Puro gawaing bahay ang inaatupag ko. Hindi na ako nakakadalaw sa mga kumari at kamag-anak ko. Wala na akong oras na maglibang. Ha? Si kumari ka rin ang lumalapit dito sa kinaroronan ko. Ano kayang sasabihin niya sa akin? Haya, malapit na siya. Kumari Suring, kumusta na ang buhay dito sa inyo? Wala bang problema? Ay, naku, Mare. Sino ba ang walang problema? Lalo na ay isa naman ang sumusuporta na anak namin. Ikaw nga dyan eh. Yung anak mong dalaga eh, nakakatulong na sa inyo. Hindi naman masyado. Medyo kapos pa rin. Dahil nga bumibili ng gamot para sa kanyang tatay. Kaya nga naaawa na ako doon sa anak ko yun eh. Hindi siya nakakabili ng kailangan niya para sa kanyang sarili. Ah, ganun ba, Mare? Ah, siya nga pala. May kailangan ka ba sa akin? Sabihin mo para alam ko at kung makakatulong ako ay gagawin ko. Kwan kasi Mare, deadline na ng pagbabayad ko ng kuryente. Kailangan na makabayad ako mamayang hapon para hindi kami maputulan. Gabi pa kasi ang uwi ni Belia. Magsasahod daw mamayang hapon. Ay, ganun ba? Ay, magkano ba kailangan mo, Mare? Huwag namang malaki dahil alam ko, hindi naman dire-diretso ang pagtatrabaho ni Dino. Hindi naman malaki ang hihirangin ko sa iyo, Mare. 500 piso lang. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita kagad. Pwede ba, Mare? Oo, Mare. Basta bayaran mo agad. Dahil pambili ni Fadyan, ganyan ng bigas at iba pang kailangan dito sa bahay. O, sandali, Mare. At kukunin ko yung pera sa cabinet ko. Hintayin mo talaga ko dito. Oh, ano, Bidong? May susunod bang trabaho na gagawin din yun ng kumpare dito mo? Oo, Suring. Pero sa palaisdaan naman ang pupuntahan namin bukas ng madaling araw. Ay, nako, paano yan? Hindi ka naman maagang nagigising ng kanyang oras. Ngayon ka lang sasama sa paglalabas ng isda. Susubukin ko lang, Suring. Dahil sayang din ang kikitain ko. Dahil may upa at isda na iuwi ko dito. Ang sabi ni Paring Dino ay doon na ako matutulog sa kanila para sabay na kaming pupunta sa palaisdaan ni Paring Dolpo. Payag ka ba? Ay, oo naman, Bidong. Alam ko na pagkakakitaan ang pupuntahan mo. At saka, may tiwala ako kay Paring Dino. Ay, mabuti naman. At pumayag ka, Suring, dahil akala ko hindi mo ako papupuntahin para maglabas ng tilapia na kasama si Paring Dino. Alam mo, may tiwala ako kay Paring Dino. Sana, tuloy-tuloy na yung pagtituno mo, Bidong, para hindi na ako magalit sa iyo. Oo naman. Noon kamo dahil malakas pagtuhod ko. At hinikayad ako ng isang kumpare natin kaya natugso ako. Pero hindi na yun mauulit dahil nagkasakit ako sa GRO na yun. May tulo pala. Yun ang napapala ng taksil. Pero nagtinukan na rin, kaya kalimutan na natin ang nangyaring yon. Sana hindi na nga mauulit. O sige, pahinga ka muna dahil maaga kang gigising bukas. Ay, ang hirap naman kumita ng pera dahil halos walang trabaho ang mga tao. Kaya kapos ang kinikita ko. Wala nang naglilibang na mga kalalakihan. Sana naman, swerte na ako sa gabing ito. Dahil ilang gabi na akong kulang ang kita. Sino kaya ang kukunin ko? Sana yung may pera na ibabayad sa ligay na bibigay ko sa lalaking yon. Saan kaya ko makakakita ng lalaking naghahanap ng panandaliang aliw? Saan kaya? Teka, lalabas na nga ako. Baka nandyan lang sa paligid at ayaw niyang pumunta rito. Siguro, may mga lalaking nandyan, baka lasing pwede na rin. Pare Dino, uwi na ako.
Sigurado na hinihintay na ako ng asawa ko eh. Hello, Pogi. Gusto bang magpakaligaya sa gabing ito? Magandang babae ito na lumalapit. Ano, gusto mo ba siya? Ay, oo pare, kursunada ko siya. Talagang maganda eh. Lalo na at naka-shorts. Ano? Gusto mo bang paligayan kita ngayong gabi, Pogi? Kayo, umpisa na natin, ha? Ba't ako? Lips pa. Uminit agad ang katawan ko. Hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano, Pogi? Ituloy na natin ang magpakaligaya o hindi na? Ano, Pogi? Sandali lang, ituloy na natin. Mainit na ang nadarama ko. Ang hiling mo pa rin sa romansa kahit matanda ka na, ha? Sige na. Bahala na dyan. Talagang gusto kong mapawasan ng init na nadarama ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sige na, sige. Naku po, sobra pala ang pagkamanyagis ng tundang ito. Parang di siya nakatingin ng ilang taon. Gagawin ko lahat para balik-balikan niya ako at magkaroon ako ng pagkukunan ng pera. Sige lang, ubusin mo ang lagas mo sa akin. At pag uwi mo, ay lupay-pay ka na. Sana hindi mahalata ng asawa niya. Sige. Naman di suring dahil mapagmahal sa kanyang asawa. Ang asawa ko, 4 na ang pinalik sa akin, pero hinayaan ko na. Alam ko na, magsasawa rin siya. Tera yan. Ano bang sikreto mo, Masa? Bakit mahal ka ng asawa mo, ha? Simple lang, Maring Karing. Lagi akong nagluluto ng malinamnam na ulam na gustong-gusto niya. At saka, pinagbibigyan ko pag gusto niyang umakyat sa Gloria. 2 beses pa nga sa 1 linggo kaming nagsisiping eh. Ano? Kaya mo pa ba, Sureng, sa edad mong yan? Ay, oo. Kayang-kaya pa namin. Yan ang pagpapatibay ng aming pagmamahalan. Mahal ko siya at mahal din niya ako. Kaya natin namin. Nakakaingit naman kayong mag-asawa. Yung asawa ko, alam mo, mahigit ng 10 taon na hindi kami nagtatabi. Ay, nako. Paano ka naman tatabihan? Yang buhok mo ay parang alambre. At parang balat ng kalabaw ang balat mo. Hindi ka yata naliligo eh. Dapat mag-shampoo ka at magsabon ng babango para pag naamoy ka ng asawa mo ng bango-bango mo ay sigurado na mangangalabit siya sa iyo. Ha? Ay, totoo ba yan, Mara? Sige nga, masubukan niyang sinasabi mo. Baka sakaling bumalik ang init ng pagmamahal ng asawa ko sa akin. Ay, bebe, ganyan din ni Maring Sureng. Para madama uli natin ang langis sa piling ng asawa natin. Anong nangyari sa inyo ni Parik Dido? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ay, naku, Sureng, naubusan ng gasolina yung motor ni Paring Dino. Naghanap kami ng mabibilhan, pero puro sarado naman. Ay, kaya pala. Naghihina ka, Didong. Bakit? Nagtulak ka ba ng tricycle? Ay, oo. Pinahirapan akong masyado ng pagtutulak ng tricycle para makabili ng gasolina. Ay, nako, sige, tama na yun. Ang mabuti pa ay mag-almusal na tayo. Dahil nagluto ako ng paborito mo. Ay, sige na, Sureng. Dahil naubos ang lakas ko kagabi. Kaya kailangan kong makabawi. Pagkatapos nating kumain ay magpapahinga muna ako. Ay, ikaw ang bahala, Didong. Halika na at sabay na tayong kumain. Dahil gutom na ako. Kasi hindi tayo pa kita eh. Ay, okay, Sureng, pasensya ka na ha. Naghintay ka sa akin. At saka ako magpupunta ng bukid pag nakapagpahinga na ako. Oo, sige. Sige na, pupunta ka na doon sa kwarto. Sige.
Parang iba ang naamoy ko kay Bino. Mabago siya. Ay, nako. Kung ano-ano na naman ang iniisip ko. Parang naghihinala ako. Nako, wag na lang. Ang mabuti pa ay ihanda ko na ang aming almusal na dalawa. At pupunta pa raw siya sa bukid. Inay, may sasabihin sana ako sa inyo. Sana payagan ninyo po ako. Ha? Bakit? Saan ka ba pupunta? At sino naman ang kasama mo? Gusto ko sanang magtrabaho sa Maynila. Mas mabuti doon. At mataas ang pasahod nila. Hindi gaya dito sa probinsya. Kulang ang kinikita ko. Pero anak, delikado sa Maynila. Maraming masasamang tao doon. Baka mapahamak ka lang. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Hindi ako pababayaan ng matalik kong kaibigan. At saka, hindi naman ako gagala dun para hindi kayo mag-alala. Mag-iingat po ako, Inay. Naku anak, alam mo, ayaw ko sanang lumayo ka sa piling namin . Kahit maliit ang sahod mo dito, basta nakikita ka namin na ligtas sa kapahamakan. Inay, susubukan ko lang po. Gusto ko kasing makaipon para sa iniisip kong negosyo. Di na ako alis dito sa lugar natin. Ganun pala ang plano mo. O sige, papayagan kita. Pero wag mong kalimutan ng pera na ipadala sa amin para sa aming pamumuhay ng tatay po. Opo, Inay. Alam ko po yan. Ako lamang po ang sumusuporta sa inyo, kaya huwag po kayong mag-alala. Ipapadalo ko po lagi ang perang kailangan ninyo. Salamat naman anak kung ganon. Dahil ikaw lang ang inaasahan namin ng tatay mo. Kaya pasensya ka na kung kami ay pabigat sa iyo anak. Wala na yatang natitira para sa iyo . Ang iniisip mo yung kapakanan namin ng tatay mo. Pero anak, ang masasabi ko lang sa iyo, mag-ipon ka rin para sa iyong magandang kinabukasan. Oh, Shereng, ano bang gagawin mo ngayon? Sabihin mo at tutulungan kita para hindi ka mapagod. Ay, ano bang nakain mo, Bidong? At naisip mo na tulungan mo ko? Sa bagay, marami akong labahin ngayon. Dahil umulan ng isang linggo, kaya hindi ako nakapaglaba. Sige, Shereng, ako nang iigib ng tubig na pambanlaw mo para hindi sasakit ang balakang mo sa pagbuhat ng mga tubig sa timba. Ay, salamat naman, Bidong. Dahil naisip mo rin na tulungan ako. Dahil hindi ko na kaya ang umigim. Oo naman. Siyempre medyo humina ng lakas ng iyong katawan, kaya dapat lang na magtulungan tayo. Bilang mag-asawa, nakikita ko na nahihirapan ka na sa ginagawa ko. Ay, mabuti naman. Kesa nandyan ka sa tindahan na nakikipagmarites. Baka sabihin nila na isa kang lalaki, pero talo mo pa ang mga babae sa pagchichismis kung sa chismis ang pag-uusapan. Ay, naku, Shereng. Nagsawa na ako sa pakikipagkwentuhan ko sa mga marites na sinasabi mo. Dahil sinisiraan nila ang taong walang kasalanan at kung sino-sino ang dinadawit. Ay, alam mo, Bidong, kung hindi mo iiwasan ang mga marites na yan, baka mag-imbento sila ng kwento na ikaw ang kasama nila na nagmamarites. Ano? Hindi naman totoo yan. Hindi, nakikinig lang ako sa mga kwento nila tungkol sa mga tao. Pero baka idamay ka nila pag may nagsumbong ng mga paninira nila sa isang tao. Kaya makinig ka sa akin. Iwasan mo na sila para hindi ka madamay kung may gulo na sangkot sila. Mahilig talaga ang matandang yun. Kaya siyang dapat kong lapitan. At kunting lambing lang, ay iinit agad siya. At naku, halos di malaman kung ano ang unahin na present. Teka, kailangan ko ng pera. Punta ko nga siya at aliwin para makakuha ko ng pera niya. Kailangan niya tayong pamili ng gamot. Magbibis muna ako. At aakitin ko siya para kalimutan ng asawa niya at kami ang magsasama. Nagustuhan ni Minong si Sale. Kaya dapat lang naman na makinabang din ako. Eka, sino kaya itong masasalubong ko? Ba, si Sale. Abe, Sale!
Ay, saan ka ba pupunta? Juan Dino, gusto ko lang makausap si Binong. Saan ba siya nakatira? Ha? Bay, nasisiraan ka naman ng bayan, ha? Bay, pupuntahan mo siya sa mismong bahay nila. Ang tinatanong ko kung nakita mo siya. Tulungan mo naman ako para makausap ko siya. Parang alam ko kung anong iniisip mo. Gusto mo siyang sipingan para magkapera ka, hindi ba? Huwag ka nang magsalita dyan. Sabihin mo na kung saan ko siya makikita. Wala siya sa bahay nila ngayon. Kundi nandun siya sa bukid at naglilinis siya ng mo sa paligid ng tinanim niyang palay. Sige, sabihin mo kung saan ako dadaan. At saka na kita bigyan kung makausap ko na siya. Okay. Ikaw ang bahala. Basta, huwag mong kalimutan ng para sa akin, Para kahit malaman ng asawa niya, hindi ko sasabihin, Hindi ba? Oo na. Basta huwag ka nang maingay. Oo. At bigyan kita ng pakinabang mo. Inay, sinabi na ba ninyo kay Itay ang plano ko na pumunta ng Maynila para subukin ko ang kapalaran ko doon? Hindi muna, anak. Pagkaalis mo na lang. Baka hindi ka niya payagan at hindi ka makapagtrabaho sa Maynila. Kung yan ang gusto ninyo, sige po. Kayo na po ang bahalang magsabi kay Itay na magtatrabaho ako sa Maynila. Oo, Belia. Baka pigilan ka pa niya pag sinabi ko. Alam mo naman na ayaw kanyang lumayo sa amin. Sigurado na magugulila kami sa iyo, anak. Inay, kung dito lang kasi ako, wala akong pagkakataong guminhawa ang buhay. Dahil ang lit ng pasahod dito. Bagay, tama ka dyan. Yung ibang kanalagahan dito sa ating lugar, lumayo para makapagtrabaho lang. O tingnan mo si Irma. Diba, umasinso ang kanyang buhay mula nang nagtrabaho sa Manila. Oo nga po, Inay. Ganon din po ang gagawin ko. Sana matupad ang pangarap ko na guminhawa ang buhay natin. Kaya gusto kong lumayo at magpunta sa Maynila. Baka doon po ako swertihin. Sana nga, anak. Kung may gagastusin ka lang sana para makapag-abroad, kung papayagan ka namin. Pero wala Wala tayong pera. Kaya subukan mo munang magtrabaho doon sa Maynila. Makasakaling makaipon ka. At sana, anak, lagi kang mag-ingat. At isipin mo palagi na nandito kami ng tatay mo na naghihintay at nagmamahal sa'yo. Sorry, may pupuntahan ako sa bayan. Kaya pwede bang bigyan mo ako ng pera? Ay, ano bang bibilin mo para alam ko kung magkano ang kukunin kong pera? At bumili ka rin ng ulam natin para sa hapunan, Sige, hintayin na lang kita doon sa salas. At ilista mo na lang ang gusto mong bilhin ko para hindi ko naman makalimutan. Oo, Bedong. Teka, magkano ang perang ibibigay ko sa'yo, Siguro pwede na ang 3,000. Dahil hindi lang abono ang bibilhin ko Hindi yung iba ko pang gagamitin doon sa bukid. Ay, ganun ba? Sige, sandali lang. At kukuha ko ng pera doon sa pinagtaguan ko. Sandali lang, Bedong. Ay, mabuti at naniwala si Sureng na pupunta ako sa bayan. Sana hindi niya mahalatang gagawin kong ito. Ang hirap talaga ang gumawa ng dahilan para makapuslit ako, para magkita kami ni Sally. Talagang lambing ng babaeng yun. Masaya ako pagkapiling ko siya. Ngayon ko lang nadama ang tunay na ligaya sa piling ni Sally. Hintay mo ako, Sally, at darating ako sa lugar kung saan tayo magkikita. Pare Dino, bakit ka pumunta dito sa bukid? Bakit? Yayayain mo ba ako sa bayan at iinom na naman tayo? Hindi, paring Dino. Kundi may kailangan ako sa'yo. Kung kasi medyo nagipit ako, kaya pwede bang bahilin mo muna ako ng pera mo? Pare Dino, wala akong pera dito dahil si Suring humahawak ng pera namin. Sige na, pare. Pupunta ako sa bahay ninyo. Sasabihin ko kay Kumari Suring na uutang ako ng pera. At sinabi ko na sa'yo. Pero huwag mo sanang patagalin ang pagbayad mo, pare.
Ano? Ano ka ba naman, pare? Parang ayaw mo yata akong pautangin eh. Baka kapag nainis ako, isusumbong kita. Ha? Naakit ka sa isang GRO. Pare, pakiusap naman. Huwag mong sabihin kay kumari. Para di kami mag-away at para bigyan pa ako ng pera. May talagang sasabihin ko, pare. Kapag hindi mo ako binigyan ng pera, babayaran ko sana pero hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Parang wala kang tiwala sa akin eh. Kaya magpasensyahan na lang tayo. O ano? Bibigyan mo ba ako? O pupunta ako sa bahay ninyo kay Maring Sureng at isusumbong kita. Kung pare. Sige, bibigyan kita. Pero doon ko na ibibigay sa harap ng tindahan ni Lorraine. Sige, hihintayin kita doon mamaya. At pag hindi ka tumapad sa usapan natin, malas mo. Dahil sa susunod na mangyayari, hindi mo magugustuhan. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Anong sinabi mo, Binong, aalis ka? Saan ka naman pupunta? Alam ko na pagod ka na naglinis doon sa bukid. Tapos, lalabas ka pa ikapita. Sandali lang naman ako, sir. Bibili lang ako ng kape na iinumin ko bukas ng umaga. Ano? Pero may kape pa tayo. Hindi pa naubos yun. Kahit tignan mo, kahit ilang tasa pa yun na titimplahin eh. Ang sabi nila ay masarap yung bagong kape na tinda ni Lorraine kaya susubukan ko. Ang mabuti pa. Ako na lang ang pupunta sa tindahan na bibili. Dahil pagod ka, dapat ay magpahinga ka na lang. Hindi, Suring. Baka iba ang ibigay sa'yo. Huwag ka na pupunta. Ako na lang. Sige, alis na ako. Ha? Aba, umalis ka agad. Parang nag-aalala siya. Ano kaya ang problema niya? Ang mabuti pa ay sundan ko siya para malaman ko kung ano ang itinatago niya. Kailangan kong makita kung ano ang gagawin niya doon at kung sino ang kausap niya. Baka naman, iinom na naman sila ni Paring Dino. Kaya babantayin ko si Pinong. Baka masubrahan ang pag-inom niya ng alak. Paring Dino, kanina ka pa ba dito? Kung kasi, nagpahinga muna ako at napagod ako sa paglinis ko doon sa bukid. Hindi pa naman, pare. Akala ko nga hindi ka pupunta. At talagang diretso na ako sa bahay ninyo. Nakikiusap naman ako, pare. Huwag mo nang sabihin sa kumari mo. Baka magtatampo yun sa akin. Hindi naman ako mahirap kausap, pare. Hindi, sige. Pero magpainom ka naman. Matagal nang hindi pa nasasayaran itong lalamunan ko ng alak. Pero, pare Kuan, wala akong sapat na perang dala ngayon. Anong problema niya? Di umutang ka kay Lorraine ng alak at pulutan. Problema ba yun? Pero pare, hindi pwede na magtagal ako rito. Baka sundan ako ng kumari mo. Nandito lang tayo. At ako kasama mo rito. Kaya huwag kang mag-alala, pare. Ako nang bahalang magpaliwanag kay kumare. Lorraine, bigyan mo nga kami ng tig-isang serbesa ni Paring Bino. Ilista mo muna sa kanya at babayaran niya sa ibang araw. Isang tao ito. Pag hindi ako makapagpasensya, pupukpukin ko ng puti ang ulo niya. Pare, pinadagdagan ko na ng pulutan yung inutang nating alak, ha? Para lalong sumarap yung kwentuhan natin at pag-inom natin, hindi ba? Ano? Oo! Samantalang Pino, pagkakataon na may panlaban siya sa akin at hindi ako makatanggi. Ano man ang gusto niyang hilin. Turay! Yung inutar ko! Naisan ko si Paring Binong. Ngayon may alas na ako.
para makuha ko ang gusto ko sa kanya. Dahil alam ko na takot na malaman Maring Suring ang ginawang kalukuhan. Ngayon, magiging mahimbing ang tulog ko dahil tamang-tama itong nainom naming dalawa ni Paring Bino. Nagpapalipas uli ako ng ilang araw, ayayin ko na naman siyang uminom. Para iinom na naman kami. Teka, sino kaya yung papalapit na sexy Jackson? Sino kaya ito? Di bale, malalaman ko yan. Ay dating niya rito. Si Sally pala. Saan kaya pupunta babae ito? Hoy, Dino, ikaw pala. Oh. At mukhang lasing ka na, ha? Ah. Sino ba ang kasama mong uno? Sino pa? Si Paring Bino. Partner mo. Nung pumunta kami sa bar, alam mo bang hinahanap-hanap ka niya? Lagi ka lang kami, lagi ka namin pinag-uusapan. Teka, asan ba siya ngayon? Pwede ko ba siyang kausapin ngayong gabi? Nako, Sally, atrasado ka Kauwi lang niya. At sobrang lasing. Wala nang magagawa yun. Kung gano'n, ay yayain mo sa bar bukas, ha? Para may pagkakapirahan naman ako. Kailangan ko Pero sayang, di ko na siya naabutan ngayon. Kaya bukas na lang kami magkita doon sa bar, ha? Pakisabi sa kanya. Oo! Basta may ibibigay kang pera sa akin. Oo. Hati mo sa kikitaan mo, ha? Kaya mo siya isama bukas doon sa bar. Salamat din, ho. Talagang ikaw lang ang inaasan ko para makatulong sa akin upang magkapera ako sa matandang yon na parang gutom na gutom sa ligay na bibigay ko sa kanya. Gawin mo yung lahat, para hindi na siya bibitaw sa'yo. At magutan mo ng pera. At dapat may hati din ako sa kikitain mo. Ay, dako, Bidog. Mabihira ka naman. Hindi mo sinabi sa akin na may usapan kayo ni Paring Dino na iinom doon sa tindahan ni Loreng. Wala naman Suring. Pero nadatnan ko siya doon. At niyaya niya akong maginuman kami. Kahit tigi-isang beer lang. Pero hindi pala siya kontento sa isa. Kaya naging tigtatatlo kami ng bote ng beer. Humihirit pa. Pero ang sabi ko, magagalit ka pag nasobrahan ko ang uminom. Kaya hindi na ako pinili. Ay, pero sigurado ako na mas malaki ang ambag mo na sa kwanda yun, idumada, kesa sa kanya. Dahil alam ko na kuripot ang kumpare mo na yun. Ay, oo, Suring. Pero wala na akong magagawa, kundi pagbigyan siya. Dahil nakakatulong din naman siya sa akin. Pag may kontrata siya na mapapaayos ng bahay. Ay, sa bagay. Pero huwag na mag-araw-araw, ha? Dahil ang hirap din kita ng pera. Hindi naman laging nagpapadal sa atin ng pera ang anak natin na nagtatrabaho sa Maynila. Oo nga, Suring. Pero alam mo naman si Paring Dino, pag namalitaan na malaki ang kita natin sa palay at gulay na ibibenta natin, siguradong uutang na naman. Pero ang hirap niyang singilin kung ako ang maniningil. Pero pag ikaw, nahihiya siya na hindi magbayad. Oo nga. Alam mo naman na madali akong kausap. Pag umutang, ay hindi ko siya hinihiya. Binibigyan ko siya at hindi tayo nagdadabot sa kanya. Pag pumitas tayo ng gulay, ay binibigyan din natin siya. Tama ka, Suring. Pero ang problema lang, lagi niya akong niyayaya na uminom. Kaya gusto ko na umiwas. Pero ang sabi niya, magtatampo raw siya. Ay, talagang ganyan, Dino. Nag-iiba ang ugali ng isang tao.
Lalo na pag tumatanda, nagiging matampuhin at kunting pagkapahiya niya ay nagdaramdam agad. Ganun nga yun si Pare Dino. Nung minsan na humiram ng abono, parang nagalit nang sabihin ko na iisang sako na lang ang natitira. Kaya napilitan tuloy na ipahiram ko sa kanya para di nasasama ang loob niya sa akin. Alam mo, Bidong, kung wala siyang pasensya, kailangan na intindihin mo na lang. Total, nakakatulong din siya sa atin kung gipit din tayo sa ating pagkakailangan. Kaya dapat din tayong tumulong sa ating kapwa kung kaya natin. Inay, gusto na kayo ni Itay? Sinusunod ba niya ang biling ko sa kanya na huwag nang uminom ng alak? Baka matigas ang ulo niya. Mas lulubha ang kanyang sakit. Hindi naman anak, kundi paminsan-minsan umiinom pa rin. Pero katamtaman lang. At nga pala, buti naman at nagbakasyon ka. Alam mo bang nangulila ko sa'yo? Ang hirap pag malayo ka sa amin, anak. Opo, Inay. Kahit ako ay namimiss ko na kayo ni Itay. Kaya nagbakasyon po ako para malaman ko ang kalagayan ninyo. Ay, sa awa ng Diyos, hindi kami nagkakasakit ng tatay mo. Dahil nag-iingat na rin ang Itay mo ngayon para hindi na raw maulit ang nangyari sa kanya. Yung matinding sakit ng tiyan niya. Ay nako, mabuti kong naisip na ni Itay yan. Para na rin sa kapakanan niya yan eh. Para hindi na rin kayo magproblema kung magkasakit siya uli. Oo, anak. Dahil alam mo, naaawa na rin ako sa tatay mo eh. Dahil lumayo ka sa amin para magtrabaho sa Maynila at magsuporta sa amin para sa aming pamumuhay. Sana. Magtiis muna kayo, Inay, ha? Kapos pa yung perang pinapadala ko sa inyo eh. Alam ninyo na, binibili ko rin ang kinakain ko dito at iba pang pangangailangan ko. Tama na rin yun sa amin ng tatay mo. Dahil paminsan-minsan may kita naman siya. Pag may kontrata yung mga kumpare niya na nag-ayos ng bahay, ay tinatawag siya. Kaya hindi rin problema. At saka isa pa, may bukid na sinasaka ang tatay mo. Kaya kahit maliit lang, yung pinapadala mo sa amin, okay na sa amin ng tatay mo. Kaya huwag kang mag-alala. Ay, Suring, bigyan mo nga ako ng pera. Pupunta kami ni Paring Dino doon sa bahay ng kumpare natin na si Estong. Bakit? May okasyon ba? Kaya pupunta kayo di paring dito. Oo, Suring. Kung gusto mo, di sumama ka para makalabas ka naman dito at makapamasyal na rin. Ay, naku, Bido. Hindi na kailangan na sumama pa ako. Ay, siyempre, sigurado na magkakasama kayo ng kumpare natin. Nakakaya na nakasama pa ako. Alam ko na iinom na naman kayo. Sige, ikaw ang bahala. Pero ako pupunta para malibang naman ako. At di puro trabaho sa bukid. Ay, sa bagay, tama ka, Bido. Kailangan mo rin yan para hindi nila sabihin na wala kang pakisama. Teka, bigyan kita ng pera para may bigay ka rin kung iinom kayo. Pero, huwag mong sobrahan, baka malasing ka ha. At hindi ka na makauwi dito. Ay, kung mangyayari yan, doon lang naman ako sa kumpare Estong ako makikitulog. Kung hindi ko na kaya ang umuwi. Oo naman, baka mapahamak ka pa kung lasing ka na uuwi dito. Kaya kung lasing ka na at hindi mo na kayang umuwi, doon ka na lang makitulog. Sige, sandali at kukuha ko ng pera para may laman niyang bulsa mo. Ay, nahahalata ako kay Bido. Kaya kailangan na malaman ko kung may tinatago siya. Lagi silang nagbubulungan ni Paring Dino. Tingnan ko kung totoong si Paring Dino ang kausap niya. Ayun sila sa tindahan ni Lorraine at nag-iinuman. Aba, nagatatlong buti na sila ng serbesa. At dito ako para marinig ko ang usapan nila. Mabuti naman pare at hindi ka tumatanggi kapag niyayaya kita. Para hindi ako magsumbong
kay Kumari Suray. May tinatago si Bidong. Ano kaya yun? Kailangan na pakinggan kang usapan nila. Sige pare. Kumuha ka pa ng serbesa para hindi kita isumbong kay Kumari Suray. Ay, ewan kong gagawin yan, pare, dahil delikado ako kay Suray. Nagilibre na nga ako ng serbesa at saka pulutan para wala kang masabi sa akin. Alam mo, pare, hindi ko akalain na mahilig ka pare. At ang sabi ni Sally, para kang gutom sa kaligayahan, pare. Huwag kang maingay, pare. Baka may makarinig. Parating pa kay Suray. Walang makakarinig yan. Ayop ka, Bidong. May nagawa ka palang kasalanan sa akin. Diyos ko, nagsisikip ang dibdib ko sa narinig ko. Baka mamatay ako sa selos. Ang dibdib ko, hindi ako makahiga. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ay, basta huwag kang tumanggi sa mga hihilingin ko sa'yo, pare. Hindi kita isusumbong kay Kumari Suring. Oo, pare. Tutol pa rin kang sinabi ko sa'yo. Huwag mo lang gagawin ang magsumbong dahil delikado ako kay Suray. Ay, oo naman, pare. Hindi ako magsusumbong, pangako. Dahil alam ko naman na maligaya ka sa piling ni Sally. Pinibak ko sa'yo, pare. Ang hilig mo pa rin pala sa chick. Tulong! Tulungan niyo ako. Hindi ako makahiga. Tulong! Pare. Parang may taong May taong dito Ay! Si Alex Suren! Si Alex Suren! Alex Suren! Alex Suren! Bumagsak ko! Ay, Suray! Pabino! Ano nangyari sa'yo? Halika kayo rito! Inatak si Alex Suren! Bakit ka rin dito? Tulungan ninyo ako. Tumawag kayo ng tricycle. At dadalhin ko sa ospital ang asawa ko. Dalian nyo! Buhay pa ba kayo? Sorry ang asawa ko. May sakit ka pala. Hindi mo sinasabi sa akin. Bakit pumunta ka roon? Alam mong gabi na. Buti na lang at may nakakita sa'yo. Huwag mo muna akong kausapin para hindi ko maalala ang sama ng loob ko. At ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Sorry. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sige, sabihin mo para alam ko. At hindi ko na uulitin. Huwag mo akong tanungin. Simple na hindi mo alam ang ginawa mo. Masakit sa dibdib ang natuklasan ko, Bino. Akala ko, habang buhay tayong nagmamahalan, ibinuhos ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko at pinagsilbihan kita. Suring, kung ano man ang sama ng loob mo, ay sabihin mo sa akin. At nagmalaman ko. At maayos ko pa. Dahil mahal na mahal kita, Suring. Hindi na ako naniniwala sa iyo, Bidong. Kaya paglabas ko dito sa ospital, mag-uusap tayo ng basit-sitan. Pakiusap, Suring. Sabihin mo na kung ano ang nagawa kong kasalanan. Huwag ka nagmakulit, Bidong. Saka na tayo mag-usap doon sa bahay para sabihin ko sa iyo kung ano ang gusto kong magyari. Pare, kumusta yung kalagayan ng asawa mo? Ano bang nangyari sa kanya? Mabuti na rin ang kanyang kalagayan. Pero naatake siya, pare. Parang alam na niya ang pagpatol ko kay Sally. Paano niyang malalaman yun? May nagsabi ba sa kanya? Tayo lang naman ang nakakaalam nun, hindi ba? Alam mo, sinundan pala niya ako. Nung pumunta ako sa tindahan ni Noring. Dahil naghihina na siya. Sa turo ng pananalita niya,
Parang may gusto siyang gawin. Dahil narinig daw niya ang usapan natin. Ano? Patay kang bata ka, oo. Pero huwag mong aminin, pare. Para hindi magalit si Maring Suring sa'yo ng todo. Huwag mong aminin. Alam mo pare, natatakot ako. Parang ayaw na niya akong makita. Nako. Baka gusto na niya akong hiwalayan. Dahil masama ang loob niya sa akin. Nako, pare. Lakasan mo lang yung lumak. Hindi naman siguro gagawin ni Maring Suring yun. Yung iniisip mo na hihiwalayan ka. Alam ko naman na mahal ka niya. Kaya huwag kang mag-alala. Lilipas din ang sama ng loob niya sa'yo. Hayaan mo muna siya. Sale, huwag mo munang kuluhin ang isip ni Paring Binong, ha? Alam mo, may problema siya eh. Pabayaan mo muna siya. Ano bang problema niya, Tino? Sabi mo sa akin, baka makatulong ako sa kanya. Wala kang magagawa. Dahil nasa ospital ang asawa ni Paring Binong. Inatake sa puso. Ano ah? Kaya naman pala nung una naming pagsisiping, ay sinulit niya ang bayad sa akin. Dahil hindi na kaya ng asawa na paligayahin si Pinong. Dahil may sakit ang asawa. Kaya mas lalong kailangan niya ako. Huwag mo lang ipilit yung gusto mo. Para hindi magalit sa'yo. Paring Binong. Dahil may problema nga siya sa kanyang asawa eh. Inatake nga sa puso, kaya nagsisisi na siya. Ano? Bakit? May alam na ba ang asawa niya tungkol sa aming relasyon ni Bino? May nagsumbong sa kanya? Wala naman, kaya lang nanghinala nga siya at sinundan si Paring Binong. At nung nagiinuman kami, napag-usapan ka namin doon. Siguro, yung pag-uusap namin narinig niya. Ha? O, di ikaw may kasalanan, Dino. Bakit ba kasi nagkwento ka pa tungkol sa amin ni Bino? Paano naman kasi? Kung hindi ko siya tatakutin, hindi niya ibibigay yung hiling ko sa kanya. Kaya sinabi ko na susumbong ko siya sa kanyang asawa. Oh, di ba maliwanag na ikaw ang pinagmulan ng kwento? Kaya nalaman niya ang nangyari sa amin ni Binong. O Suring, bakit nandito sa labas ang mga damit ko? Anong ibig sabihin nito? Alam mo, hindi pa ako bigay. Kaya mali daw yung narinig ko na kwentuhan ninyo ni Paring Tino. Kaya mula sa araw dito, ay ayaw ko na makita ang pagbubukha mo dito. Anong ibig mong sabihin, Suring? Hindi mo pa ba naiintindihan na inilabas ko ang lahat ng damit mo? Kaya umalis ka na sa bahay dito. Lumayas ka na! Suring naman, Juan, ganito kasi ang... Hindi ko na kailangan ang paliwanag mo. Sige na, lumayas ka na, Binong. Layas! At doon ka na sa bahay ng babae mo! Suring, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang iwanan ka. Sinugaling ka, Binong. Kinaya mong mag-traidor sa akin. Kaya mas mabuting kalimutan na lang kita. Sige, lumabas ka na dito! Labas! Suring, pag-iusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pag-iusap. Bakit ganito ang ginanti mo sa pagmamahal na inalay ko sa'yo? Sige na. Umalis ka na, Binong. Umalis ka na. Suring! Suring, papasukin mo ako, Suring! Pag-iusap! Patawarin mo ako! Hindi ko na umitin! Basta lumayas ka! Layas! Nagawa mo na! Hindi na ako pinakinggan ni Suring. Talagang galit na galit siya sa akin. Sabagay, hindi ko siya masisisi dahil kasalanan ko. Sana hindi na ako naakit kay Sally para walang problema. Paaro na ako ngayon. Ninong, mabuti naman at nandito ka sa iyong kubo dito sa bukid. Gusto kita makausap.
Sally, bakit ka pupunta rito? May malaking problema ako. Nabalitaan ko na pinalayas ko ng asawa mo. Kaya nandito ako para tumulong sa iyo. Alam ko na malungkot ka ngayon eh. Ay, hindi. Pwede ba, Sally, layuan muna ako? Ayoko nang dagdagan ang kasalanan ko kay Suray. Ganun ba? Sige nga. Kung ayaw mo na sa akin, talaga, totoo yun. At teka muna, ganito. Naghumad ka, naku mo. Para akong nakukuryentera naman. Hindi ko pigilan ang pag-init ng aking katawan. Hindi ka na. Kalimutan mo muna ang problema mo. Kailangan mo ko. Iyong-iyo ako sa araw na ito. Sally, natutugso na naman ako sa iyo. Bino. Bahala na. Kailangan kong maglibag para gumaan ang bigat ng Yan dibdib ko. ang gusto ko sa iyo. Palaban ka, Bino. Kaya ipapanasap ko sa iyo ang ligayang hinahanap mo. Bino. Sally. Sally. Pare, huwag ka namang ganyan, no? Ipakita mo na kahit pinalayas ka, handa ka pa rin magbago. Anong pagbabago ang sinasabi mo? Lagi akong pinupuntahan ni Sally dito, kaya tuloy pa rin ang relasyon namin. Ano? Anak ko, pare, kailangan na iwasan mo na siya. Para magkabalikan pa kayo ni Maring Sureng. Kawawa naman eh. Ewan ko, pare. Parang gusto ko na rin kasama si Sally dahil malambing sa akin. Pero si Suring, nawala na yata ang pagmamahal sa akin. Kaya natiis niya akong palayasin. Pare, nasaktan lang ang damdamin ni Maring Sureng. Hindi niya akalain kasi napapatol ka sa isang babaeng pokpok eh. Hindi ko naman sinadya na natukso ako sa pag-aakit ni Sally. Baka siyang ginagawa niya sa pagpapaligaya sa isang tulad ko. Ay, totoo yan. Siyempre, kung hindi ka mapaligaya, di malulugi naman siya. Mawawala siya ng customer. Hindi ba? Tama ka pa rin din, oh. Naawa nga ako sa kanya dahil siya rin ang sumusuporta sa magulang at may sakit pa ang kanyang kamay. Kaya pinasok ang ganoong uri ng trabaho. Ganun ba? Pero pare ha, paalala lang. Mag-ingat ka pa rin. Baka ito ay malaman na naman ni Maring Sureng. Nako, mas lalong malilintikan ka. At hindi na kayo magkakabalikan. May dapat, walang makakita kay Sally na pinupuntahan ka dito sa iyong kubo. Dahil lalong sasama ang loob sa'yo ni Maring Sureng. Ay, mahirap din pala ang nag-iisa ka dito sa bahay. Ano na kaya kalagayan ni Bito? Pinupuntahan pa kaya siya ng babae niya? Mahigit ng 1 linggo na wala siya. Kaya nangugulila na ako sa kanya. Pero kailangan ko na bigyan siya ng leksyon para maranasan din niya ang sakit ng damdamin na nadama ko. Nasaktan ako. Kaya pinalis ko siya dito sa bahay. Kaya lang, nagsisisi na rin ako. Makalalayo ang kanyang kalooban sa akin. Ano kayang dapat kong gawin? Sunduin ko na siya doon sa kubo na tinitirhan sa bukid. O kaya, hintay ko na lang na bumalik dito sa bahay. Pag humingi ng tawad, ay patawarin ko na siya. Oo nga. Yun na lang ang gagawin ko. Buti naman pare at pinupuntahan mo ko dito sa tinitirhan kong kubo. Para may kausap ako at hindi maiinip dito. Bakit? Sinabihan mo na ba si Sally na huwag siyang magpakita dito sa'yo?
sa araw. Kundi sa gabi na lang pumunta rito. Oo naman pare. Siyempre, ayoko rin na madamay si Sally sa galit ni Sir. At pupunta tayo mamaya doon sa bar na pinagtatrabaho ni Sally. At iinom tayo doon. At nagmakita at makausap ko si Sally. May bakit pare? May pera ka pa ba? Nagbinta ka na ba ng palay ninyo? Oo, yung mga gulay. Hindi pare. Kundi isinanla ko yung isang lupa namin para may magastos ako para sa aking pamumuhay. Teka, pare. Paano mo na isang layon? Hindi ka naman umuwi doon sa bahay ninyo. Paano mo nakuha yung mga dokumento ng lupa nyo? Ano pa, di noong nakita ko na pumunta sa bayan si Suri, Oo. ay pumasok ko sa aming bahay para makuha ang mga dokumento ng lupa. Kung ganun pa rin, marami ka palang pera ngayon. Kaya, ikaw ang taya kung iinom tayo doon sa bar, ha? Pare, oo naman. Ako ang bahala sa bayad ng maiinom natin. Kaya ginawa ko ito para hindi ako magutom dito sa tinitirhan ko. At alam ko na nag-aalala na rin si Suri. Sabi ng kumari niyang si Kari, basta daaran mo ako mamayang gabi dito at magha-happy-happy tayo. Ay, nakakapagod din ang magpulis dito sa harapan ng bahay. Ang daming tuyong dahon ng bangka. Ay, magpapahinga muna ako sandali. Tapos saka ko nasunugin ang tuyong dahon para hindi nakakalat. Aba, kumari ka rin yung nagmamadali na papunta rito. Ano kayang nangyari? Sigurado na may sasabihin sa akin. Pare Surig! Ay, Mare! Ay, nako! May masamang balita. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Aha, tungkol saan ba yan, Mare? Sige, sabihin mo agad para malaman ko. Pare, hingal akong pumunta rito. Ay, sana huwag kang mabibigla sa ibabalita ko ito, Kasi ito'y tungkol kay paring Binong. Ay, nako. Huwag na nating pag-usapan ang traidor na yon. Hayaan mo na siya. Ay, kunwari, may masamang nangyari sa kanya. Na-aksidente. Nasagasaan siya, Mare. Ano? Saan na siya ngayon? Pwede matulungan mo ako, Mare? Saan ospital siya dinala? Anong kalagayan niya? Sabi, 50-50 daw ang kalagayan niya. Kaya puntahan mo na kaagad doon sa ospital para malaman mo kung ligtas na siya. Oo, Mare. Samahan mo ko kung saan ospital dinala si Bidog. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, Sally. Bay, saan ka ba pupunta? Kung si parang Binong ang hahanapin mo, wala siya daw sa bukid. May masamang nangyari sa kanya. Ha? Anong nangyari sa kanya, Dino? Sabihin mo agad sa akin para makita ko siya at malaman ang kalagayan niya. Nasa ospital siya ngayon. At hindi mo pwedeng dalawin daw dahil nagbabantay yung asawa niya. Ano? Paano ko malalaman kung ligtas na siya o hindi pa? Ano talagang nangyari sa kanya? Kuwan, Sally, nag-inuman kami kagabi. At lasing siya. At sinabi na uuwi na, pero dumiretso pa sa loob, sa may kalsada para pumunta sa bayan. Siguro, pupuntahan ka niya dahil marami siyang pera. At ano ang nangyari? May masamang tao na nang-hold up sa kanya at tinangka siyang patayin? Ganun ba? Hindi. Kung hindi, nahitan lang siya. Buti na lang. May mga nakakita sa kanya, kaya tinala siya sa ospital. Ano? Ay, Diyos ko. Sana makaligtas siya. Dahil siya ang makakatulong sa akin. Paano ko malalaman kung ano ang kalagayan niya? Huwag ka mag-alala. Dahil pupunta ko sa ospital ngayon. Saka ko sasabihin sa'yo kung nakaligtas na siya. Sige. Hihintayin ko ang resulta ng pagdalo mo sa kanya. Ayoko ng gulo.
Baka mag-iskandalo ang asawa niya pag nakita ko. Kaya pakiusap, Tino. Tingnan mo kung ano ng kalagayan ni Binong. Oh, ano Dino? Kumusta na si paring Binong? Ligtas na ba sa panganib ang buhay niya? Hindi ko pa alam, Kare. Dahil nung pumunta ako doon, nasa ICU pa siya. Kaya babalik pa ako roon mamayang hapon. At magpapahinga muna ako dahil napuwit ako sa pagpapantay sa kanya kagabi. Dapat lang na tulungan mo siya. Dahil ikaw naman ang kasama niya nang uminom kayo. At hindi mo siya sinamahan na umuwi. Alam mo na lasing siya hindi mo sinamahan. Nahilo yung tao at maling daan ang dinaanan niya. Nakaw, hindi totoo na hindi ko siya sinamahan. Ang sabi ko nga, ihahatid ko na siya, pero ayaw naman. Kaya pa raw niyang umuwi, kaya ayaw. Ganun ba? Pero alam mo, kawawa naman si paring Binong. Tinagbuhan pala ng nakabundro sa kanya. Buti na lang ka mo at may nakakita. Kaya naisugod ka agad sa ospital. Oo. Kaya babalik ako sa ospital mamayang hapon para alamin kung ano ng kalagayan ni paring Bino. Sige, pupunta muna ako sa kwarto ko para matulog at makapagpahinga naman ako. Sana makausap ko pa si Binong para malaman niya ang aking kalagayan sa ngayon. Pero malas naman. Nabundol siya ng sasakyan. Sana, Diyos ko, magaligtas pa. Para sabihin na kami na ang magsasama. Dahil buntis na ako. Alam ko na matutuwa yun kung magkakaroon pa siya ng anak. Dahil isa naman yung anak nilang mag-asawa. Ay, sana maging swerte ang batang ito na nasa sinapupunan ko para magkaroon siya ng magandang kinabukasan paglaki niya. Dahil kaya siyang suportahan ni Binong. Sana nga! Binong, kumusta ng pakiramdam mo? Sana huwag mong ipahintulot na humidang yung kalooban. Hindi ko alam, sorry. Pero mamamatay na yata ako. Baka hindi na ako makaligtas. Ano? Hindi, Binong. Isipin mo na nandito ako. Aalagaan kita hanggang gumaling ka. Wala na rin silbi ang buhay ko. Dahil kinamurian mo na ako. Hindi, Binong. Mahal na mahal kita. Nasaktan lang ako sa ginawa mo. Kaya pinalayas kita. Pero nagsisisi na ako. Kung hindi na sana kita pinalayas, hindi mangyayari sa'yo ito. Binong. Sorry, ang pakiramdam ko ay hindi na ako magtatagal. Talagang naghihina na ako. Huwag, Binong. Huwag mo akong iiwan. Mag-iusap. Alam mo, nangulila ako sa'yo. Mula nang umalis ka sa bahay. Mahal na mahal kita. Naiintindihan kita. Gusto ko pang magkaroon anak. Pero hindi na pwede. Dahil matanda na ako. Kaya sige, papayag na akong makipagrelasyon ka sa ibang babae. Basta hindi ka mawawala sa akin. Ganoon ba? Sige, salamat kung nauunawaan mo. Napapagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Sige, Binong. Huwag ka muna magsalita. Magpalakas ka para madali kang gumaling. At umuwi ka na doon sa bahay. Patawarin mo ako, Binong, sa nagawa ko sa'yo. Sana gumaling ka na. Kumusta na bang kalagayan ni paring Bino? May pag-asa ba na gumaling siya? Hindi ko alam, paring Binong. Dahil lubhang naghihina ang kanyang katawan. Sana kaawaan siya ng Diyos. At bigyan pa ng pagkakataon na mabigyan ng pangalawang buhay. Para magsama pa kami ng matagal. Ganun ba? Sana huwag mo lang isiping ipahintulot na bawiin ng Diyos ang buhay niya. At huwag kang mawala ng pag-asa.
At kapag nangyari yan, ay mawawalan ako ng kumpare na mabait at matulungan. Tama ka, pare. Oh. Napakabait ng asawa at mapagmahal siya. Pero hindi ko siya inunawa. Ang panandali ang aliw. Hindi ko na kayang ibigay sa kanya ang ligayang hinahanap niya. Di ba kung sinabi mo na kay paring Binong na pinatawad mo na siya sa kanyang pagkakamali. Oo naman, paring Dino. Para lumakas ang loob niya at isipin na gumaling siya agad at magsasama pa kami ng matagal. Oo nga, pare. Alam ko naman na may pag-asa pa si paring Binong. At sana, makonsensya yung taong nakasagasa sa kanya at tumulong naman sa gastusin ng Diyos sa ospital. O hindi bali, pare. May saksi at nakakuha ng plate number na kotse niya. Kaya hinahanap na siya ng pulis para panagutin sa kanyang kasalanan na tinakbuhan pa. Oh, Gino, sabihin mo sa akin, ano nang kalagayan ni Binong? Kailangan ko malaman kung pwede ko siyang kausapin. Ay nako, Sally, delikado pa. Ay, hindi pwedeng kausapin mo siya dahil hindi pa niya kaya. Malubha ang kalagayan niya. Nanghihina pa siya. Ano? Paano ko ipapaalam sa kanya na buntis na ako? At siya ang ama. Aha. Bakit ka nagpabuntis? Alam mo naman na matanda na at hindi mo alam kung tututuhalin ka niya o hindi. Kaya gusto ko sanang kausapin pero hindi pwede. Anong gagawin ko? Ayaw ko naman na ipalaglag ang bata. Hindi mo dapat gawin yan. Walang kasalanan yung batang yan na dinadala mo. Hayaan mo siyang mabuhay para hindi ka magkasala. Tama ka, Dino. Sana makaligtas si Binong para masabi ko sa kanya na ako ay nabuntis niya. Ako nang bahala na magsabi sa kanya kung pwede na siyang kausapin at ipaalam mo sa kanya na buntis ka na. Oo, Dino. Ang parang awa mo na. Tulungan mo ako sa aking problema. Mabuti naman at nandito ka sa ospital, paring Dino. Para may kasama ako na magbabantay kay Binong. Siyempre naman Maring Suray. Gusto ko rin makatulong sa inyo. Baka may kailangan na bilhin na gamot, pwede na akong utusan. Ay, salamat, paring Dino. Dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dahil nag-aalala ako sa kalagayan ni Binong. Mare, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Sana mabuhay pa si paring Binong dahil siya lang ang maaasahan ko sa lumang tulong na hinihingi ko. Oo, pare. Alam ko, sa iyo lang malapit ang kalooban ni Binong. Kaya alam ko na hindi mo rin pababayaan ang iyong kumpare Binong mo. Oo naman. Kaya huwag ka mag-alala. Nandito lang ako na handang dumamay sa inyo para palakasin ang loob mo at huwag kang mag-isip na hindi kaya ni paring Binong yung nangyari sa kanya. Gagaling pa siya. Nang makausap ko kanina, ay mahinang-mahina siya. Kaya kinakabahan ako. Baka kung ano pa ang maaaring mangyari sa kanya. Nako, basta manalangin ka lang, Mare. Na sana makaligtas pa si paring Binong at magsasama pa kayo ng mahabang panahon. Ay, Mare, huwag mo sanang masyadong damdamin ang nangyari kay paring Binong. Kailangan naman tayo ay dumaraan sa pagsubok. Oo nga, Mari. Kaya lang, talagang di ko kayang tanggapin ang ganitong pangyayari. Ang bigat sa dibdib na ang isang mahal sa buhay ay makitang agaw buhay at walang magawa para gumaan ang nararamdaman niya. Huwag kang mag-alala. Ay mga doktor naman na gumagamot sa kanya. Sana makaligtas si paring Binong. Yun ang inaasahan ko, Mare. Dahil hindi pa bawiin ng Diyos ang hiram niyang buhay. Dahil gusto kong pagsilbihan pa ang asawa ko. Mabuti pa, hintayin na lang natin kung anong sasabihin ng doktor tungkol sa kalagayan ni paring Binong.
Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita para hindi ka malulungkot dito na magbantay at may makausap ka naman. Oo, Mare, salamat sa pagdamay ninyong mag-asawa sa akin. Kung wala kayo, ay maghihina ang aking kalooban. Dahil ayaw kong may masamang mangyari kay Bidong. Dahil hindi ko kayang tanggapin kung mawawala siya. Tandaan mo to. Ano man ang mangyari, ay hindi ka namin pababayaan. Dahil natulungan mo rin kami ni Dino. Kung kami nasa gipit na kalagayan, nandyan ka palagi. Kaya, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Oh, Bidong, ano ang nararamdaman mo? Lumalakas ka na ba? Sana isipin mo na nandito ako na mag-aalaga sa'yo. Alam mo, Sering, nararamdaman ko na di na magtatagal ang buhay ko. Kaya pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo. Pero tandaan mo, ikaw ay mahal na mahal ko. Bidong, huwag mong isipin na hindi ka nagagaling. Matitiis mo ba na iwanan mo ko? Kaya huwag ka muna magsalita para hindi ka mahirapan. Huwag ka makasama pa sa iyo. Hindi, Sering. Alam ko na hanggang dito na lang yung buhay ko. Kaya may hihilingin ako sa iyo. Ha? Ano yun, Bidong? Sige, sabihin mo. Para agad kong gagawin. Ano man ang hiling kong yan. Bago ako managutan ng hininga, ay nais ko na halikan mo ko at babaunin ko sa kabilang buhay ang iyong pagmamahal sa akin. Hindi, Bidong. Huwag mong sabihin yan. Ayokong iwanan mo ko. Magpagaling ka kung talagang mahal mo ako, Bidong. Wala akong magagawa kung kukunin na ng Diyos ang hirap kong buhay. Kaya halikan mo ko, Sering. Tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Oo, Bidong. Pero hindi mo ko iiwanan. Hindi. Bidong. Salamat, Sering. Hindi ako... Bidong! Anong nangyayari sa'yo? Doktor! Tulungan din yung asawa ko! Doktor! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Bidong! Bakit mo ako iniwan? Paano na ako? Parang di ko yata kayang mabuhay kung wala ka. Mas mabuti kung mamatay na rin ako. Mare, nakikiramay ako sa'yo. Ay, talagang ganyan lang ang buhay. Una-unahan lang yan. Saka huwag kang mag-isip ng masama dahil malaking kasalanan yan. Pero nag-iisa na ako dito sa bahay. Wala na si Bidong na nagmamahal sa akin. At lagi niya akong inuunawa. Kung may hindi ko nagawa sa mga sinasabi niya. Ayan mo na. Tahimik na siya. Hindi na niya mararamdaman ang sakit ng kanyang katawan at ang mga sugat niya. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kanya. Nabigla ako na ganito ang nangyari sa asawa ko. Ay, Mare, kailangan na lakasan mo ang iyong loob. Nandito kami, Dino, para tumulong sa iyo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Salamat at nandito ka, Mari. Napapagsabihan ko ng sakit ng aking kalooban. Dahil iniwanan na ako ni Pito na hindi man lang lumaban para sa buhay niya. Huwag mong sabihin yan, Mare. Alam mo, ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay may takdang panahon. Hindi natin alam kung kailan babawiin at hindi tayo pwedeng tumanggi. Basta, masakit sa akin ang nangyari ito kay Pito. Nang maisip ko na hindi mo dapat pinalayas, ay saka naman niya ako iniwan. Ano ang gagawin ko, Mare? Ano? Ay, Sally.
May sasabihin ako sa iyo. Sana huwag kang mabibigla. Ha? Ano yun, Dino? Sige, sabihin mo para alam ko. Maging handa ko kung putulin ni Binong ang relasyon namin. Talagang mapuputol na ang relasyon ninyo, Sally, dahil hindi nakaligtas si paring Binong sa nangyari sa kanya. Ano? Paano na ako, Dino? At ang magiging anak namin ni Binong? Hindi mo kayang buhayin ito. Alam mo naman ang trabaho ko. Masasabi ko lang dyan magkipag-usap ka sa asawa niya. Siguro naman tatanggapin niya yung bata. Dahil anak ni paring Binong yan Sa palagay mo, gagawin ng asawa ni Bino na mag-alaga ng hindi niya anak? Oo naman. Mabait at maunawain si Maring Sure. Sa una siyempre mabibigla yun. Pero maiisip din niya na yung bata buhay na alaala ng kanyang asawa. Kaya niya kayang tanggapin ang bunga ng pagtataksil ni Binong sa kanya? Nisubukan mong sabihin sa kanya. Anong malay mo, baka kakakunin niya yung bata. Lalo na nag-iisa sa bahay nila ngayon. Wala nang kasama. Paanong pamumuhay ng asawa ni Binong? Wala ring trabaho, di ba? Bukid naman sila na pinagkukulan nila. Kaya alam ko na susuportahan niya kayo ng anak mo. Kung ganon, pakiusap, Tino. Tulungan mo akong makipag-usap sa asawa ni Binong. Ikaw muna magkipag-usap. Kung ano yung desisyon ni Maring Sure na ayaw niyang pumayag, saka kita tutulungan na ipaliwanag ang kalagayan mo. Mare, bukas na pala ang libing ni paring Dino, Sana maging mahinahon ka at dapat natanggapin mo ng maluwag sa dibdib mo ang nangyari kay paring Binong. Pare, napakasakit na ganito. Naiiwanan ka ng mahal mo sa buhay. At walang makakasama na anak man lang. Wala na tayong magagawa, Mare. Kundi ipaubaya mo na sa Diyos ang asawa mo. Dahil alam ko na may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Para hindi ka maging malungkot. Sana nga, Mare, na ganyan ang mangyayari. Para hindi ko laging naaalala si Binong. Ang aming masayang nakaraan. At di ako magugulila sa kanya. Oo naman. Lilipas din ang sakit na nararamdaman mo. Basta huwag ka lang magbukbok. Dapat may ginagawa ka palagi para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Naku, nahihiyan ako sa iyo, Mare. Pagka nakaka-istorbo na ako sa iyo sa mga gawain mo sa bahay, magalit pa sa iyo si paring Dino. Ay, hindi, Mare. Dahil sinabi niya sa akin habang nalulungkot ka daw ay samahan muna kita para may kausap ka. Salamat sa pagmamalasakit ninyo mag-asawa sa akin. Buti sa inyo at may anak kayong dalaga na sumusuporta sa inyo. Oo, Mare. Kaya lang alam mo, naaawa na rin ako sa kanya Dahil hindi na nakakabili ng gamit niya para sa kanyang sarili. Sa hirap ba naman ng buhay? Kaya kailangan na tumulong siya sa amin. Binong, nandito na naman ako sa puntod mo. Sana, maligaya ka na dyan at tahimik na sa iyong kinaroroonan. At nandito pa rin ako na di kita makalimutan. Tulungan mo ko para di ako masyadong malungkot. Aling Suring, nandito rin pala kayo sa puntod ni Binong. Sino ka? Ikaw ba ay kamag-anak ng aking asawa? Hindi po. Juan, ako po si Sally. Ako ang dahilan kung bakit nag-away kayo ni Binong at pinalayas ninyo. At humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Ano? Sa bagay. Hindi dapat na magalit ako sa iyo. Dahil pinatawad ko na ang asawa ko sa ginawa niyang kasalanan. Kaya pinapatawad na rin kita. Salamat po, Aling Suring.
Pero may isa kong problema. Sana ay matulungan ninyo ako. Ano yun? Tungkol ba saan ang problema mo? Aling Suring, ako po ay buntis. Na dapat sana'y ipaalam ko kay Bino. Pero hindi ko na po siya nakausap. Anong ibig mong sabihin? Aling Suring, buntis po ko. At si Binong po ang ama. Hindi ko po kayang suportahan ang magiging anak namin. Kaya kung pwede, ay tulungan ninyo ko. Dahil anak naman ito ni Binong. Ang batang nasa sinapupunan ko. Tulungan po ninyo ako. O bakit Maring Sureng? Ano ba ang sasabihin mo sa akin at pinatawag mo ko dito? Alam ko na kilala mo yung babae na pinatulad ni Bino. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. O anong gusto mong malaman ngayon, Maring Sureng? Totoo ba na nabuntis ni Binong ang babaeng yun? Alam mo na pala. Sino bang nagsabi sa'yo? May mga marites ba nagparating sa'yo? Dahil nakikita nila na pumupunta doon sa kubo? Sa inyong bukid? Hindi. Si Sally mismo ang nakipag-usap sa akin. At sinabi niya tulungan ko siya. Dahil hindi daw niya kayang buhayin ang bata. O anong sabi mo sa kanya? Tatanggapin mo ba ang bata? Na ipapanganak niya? Pakiusap, Mare. Kawawa naman siya kaya tulungan mo siya. Ang ibig mong sabihin, siya ang ama ng pinagbubuntis ni Sally. Oo, magiging kawawa yung bata kung hindi mo tatanggapin ang buhay na alaala ni Paring Pinong. Anong resulta ng pag-usap ninyo ng asawa ni Binong? Pumayag ba na kunin ang bata pag ipinanganak ko na? Oo, Sale. Dahil ako ang sabi sa kanya na siya yung ama ng bata. Salamat naman. Ngayon ay nakakahinga na ako ng maluwag. Dahil hindi ko na problema ang gagastusin ko sa panganganak at sa pagpapalaki ng anak namin ni Binong. Well, alam ko naman na hindi mo kayang buhay ng bata. Gusto mo rin na maging maganda ang buhay ng anak mo, kaya naisipan mo rin na ipaampun sa asawa ni Binong. Alam mo, may maganda rin akong naisip. Kung gusto ni Aling Suring, papasok akong katulong niya para hindi siya mahirapan na mag-alaga sa anak namin ni Binong. Uy, tama ka. Mas mabungat nga yung gawin mo yun para maalagaan mo ang bata at nakikita mo pa. O sige, hayaan mo. Pagkakausapin ko ulit si Maring Suring para pumayag sa gusto mong mangyari. Salamat. Sana man Dino, ikaw lang aasahan ko para makatulong sa akin ngayong wala na si Binong. Oo, dahil gusto ko rin makatulong. Dahil ako ang nagyaya kay Paring Binong para makilala ka niya. At hindi ko sukat akalain na mahuhulog ang loob niya sa'yo. Sana pagbutihin mo ang pakikisama para makuha mong tiwala ni Maring Suring dahil kaya kanyang tulungan sa pagpapalaki ng anak ninyo ni Paring Binong. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Aling Suring. Hindi ko kayo makakalimutan. Walang anuman, Sally. Ginampanan ko lang ang tungkulin ni Binong para sa inyong anak. Dahil mahal ko si Binong at alam ko na matutuwa siya kung mapalaki ko ang anak ninyo. Oo nga, sayang naman at hindi niya nakita na ipinanganak ko siya. Tingnan ninyo, Aling Suring, kamukhang kamukha ni Binong at ang saya-saya niya. Ang ibig sabihin ay maligaya rin ang anak niya. Ay ganun din ang ama na sana maging matino siyang bata paglaki niya. Tuturuan natin ng tamang asal sa kapwa-tao at may respeto sa mga nakakatanda. Kayo pong bahala, Aling Suring. Basta para sa ikabubuti ng bata, ay payag po ako. Dahil
Sasabihin ko po sa inyo, elementarya lang po ang natapos ko dahil sa hirap ng buhay namin eh. Ah, ganun ba? Kaya gagawin ko ang lahat para sa kapakanan ng anak ninyo. Kailangan na makatapos siya ng pag-aral dahil may isa siyang lalaki at magkakaroon ng pamilya sa ng panahon. Ano po bang plano ninyo? Kayo na lang mag-alaga o may kukunin kayo mag-alaga sa kanya? Ang mabuti pa ay ikaw na lang ang kunin ko. Mas mabuti kung tunay na ina ang mag-aalaga para hindi siya maapi at maipadama mo ang tunay na pagmamahal mo sa anak mo. Siyempre, matanda na ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pera para may magastos ka sa ibang pagkakailangan mo. At sa sinabi mo na sinusuportahan mo sa ibang pagkakailangan. At sinabi mo na sinusuportahan mo ang ama mo na may sakit. Naku, maraming salamat po, Aling Suring. Kayo po'y hulog ng langit sa akin para matapos ang lahat ng paghihirap ko. At sa tulong ninyo, nakatarama ko ng ligaya sa buhay at maayos na pamumuhay. Isa kayong dakilang tao at handang tumulong sa mahihirap ang buhay. Maraming salamat po. Salamat po, Aling Suring. Tinatawad ko ang asawa ko. Pero lumapit sa akin ang babae. Kabit niya at nagpatulong dahil nabuntis siya ni Bido. Kaya din ako nagdalang isip na tulungan siya. At nang ipinanganak ang batang lalaki, ay kabukhang-kabukha ni Bido. At siya ang buhay na alaala na iniwan ni Bido. Masaya na rin ako at nagtutulungan kami ni Sally para mapalaki ng maayos ang bata na anak ng asawa ko. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Suring. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.